Good day everyone! Ayan, at dito nga ay maaga kaming gumising ng aking growing handsome boy. And yes, dadalhin ko po siya sa dental dahil malapit nang tumubo ang kanyang permanent teeth. At dito nga ay nagsara na siya ng aming door. At ako naman ay naghihintay sa kanya dito sa terrace. At dito nga ay lumabas na kami ng front house. Yes. At ang bahay nga namin ay nasa tabing highway. At habang naghihintay nga kami ng aming transportation ay video-video lang muna kami dito sa harap ng bahay. And yes, ito yung bahay namin. At nakarating na nga kami dito sa dental. Ayan. So tiningnan ko nga yung hitsura ng pagpapabris, no? Kasi ang ngipin niya ay hindi ganun kaganda. At ito nga yung tema ng pagdidental ng dentist. Ayan. So, ayan. May mga picture-picture dito. Syempre, dental. At habang naghihintay nga siya, medyo kabado yata. Huwag kang kabahan. Okay lang yan. Caring carry. You're a man. Yes, you're a powerful man. At syempre, andito lang ako sa tabi niya. No? The supporting tita. And yes, alam nyo guys, itong aking growing Julia, no? He's too pampered, but he's strong, no? Napaka-strong ng batang ito and very obedient siya. Syempre, bata, hindi naman nawawala yung medyo may kunti, very, very light, stubborn, no? Syempre, kahit naman mga anak nyo, diba? Ayan. Pero siya po ay pag pinagsabihan ko, sumusunod ka agad. Ayan. So, ayan. So, habang naghihintay nga kami ng aming turn, no? So, dito lang muna kami. Ayan. So, kuha-kuha ng konting content para hindi boring ang paghihintay namin. Ayan. At dito nga ay nagsusuot na siya ng may ganyan pa rin, wala naman ng pandemic. Kanyang suit. Ayan, what partner, no? So, ayan. Dahil siya na yung turn na niya, siya na yung lilinisan ng ngipin at bubunutan at the same time. So, ayan. So, ready na siya para sumalang sa dental. Ayan. So, wag kang kabahan. Growing handsome Julian. Just relax. Everything will be okay. The dentist, Pinky Mercado Baloloy, she's so good. And yes, ito na siya. And alam nyo ba, itong dentist na to, no? Ang kanya pong location ay malapit sa seaside ng Biwok, Calawag, Quezon, no? Ang kanya pong clinic ay katapat lang ng Mercado Groceries. Yes. At ang dental clinic po niya ay ang pangalan Doktora Pinky Mercado Baluloy. At gustong-gusto ko po itong dentist na to kasi nagsimula po ako magpa-dental sa kanya. I was only 22 years old. Yes, I was only 32 years old at kagagraduate nga niya noon. Kagagraduate lang niya noon. So, ongoing practice pa siya noon. Pero ngayon, masyado na siyang dalubhasa. Kumbaga, no? She already used to it with her job, and I love the way she do kasi magaan po ang kamay niya. Magaan ang kamay niya, and whatever thing that it's not comfortable for you, balik ka lang po sa kanya at sabihin mo sa kanya, she will do it again without any harmful talks, no? So that's what I love from her. At ayun nga, paglabas nga namin sa dental para medyo ma-relax ang mentality and mawala ang nervous ng aking growing Julian. Dumaan nga kami dito sa seaside. O, tingnan nyo, diba? Masyadong kalmado. O, diba? Ayan, sasabi ko, let's go and watch the wavy sea. Yes, ayan. Tingnan nyo naman ang cloud. Very invigorating. Yes. O, diba? Pag kayo ay medyo unrelaxed, no? At medyo naninervous kayo, medyo natitense kayo,
Let's go and walk along the seaside. At dito nga po sa Calawag, Quezon, ay meron kami dito sidewalk. Yes, na seaside. At dito lang po yan sa may dock ng Calawag, Quezon. Yes, ayan. Kita nyo naman. Look at the clouds. Yes. Yan yung clouds na very relaxing, you know. Watching these clouds can give me 1,000 meaning of staying in this world. Yes, ayan. So, ito nga pong mga small boat na to. Lahat po ito ay mga passenger boat. At ang laman po niyan ay hanggang 8 tao lang. Yes, 5 hanggang 8 yata ang capacity niyan. Kasama na yung driver. Yes, para mag-operate at tumakbo ang kanilang boat. Ayan, ganda ng ulap. Just like your heart. Tama ba yun? Just like your heart. I wish. And I know you all guys are good. Yes. Depends, no? It is depends on who we talk to at kung paano nga ba tayo ina-approach ng tao. Syempre, mabait tayo pag mabait sa atin. But once na ina-abuse na tayo ng someone else, we have to show them that we are deserved to receive respect naman. Yes. I know naman, we all of us are like that, no? Ayan. At ako nga po ay isa rin sa nilalang ni God na gustong-gusto ko talaga ng nanonood ng wave. Ayan, ng wavy. Ayan, so let's call it wavy, no? Kasi wave is parang ang laki-laki naman ng wave. Ayoko naman masyadong malaking wave. Gusto ko gano'n lang medyo banayad. And yes, nakakatanggal talaga to ng stress, guys. Nakaka-release ng mentality. At kung ikaw ay medyo tension sa buhay, ayan, manood-nood ka lang yan at tingnan-tingnan mo yung mga cloud na yan. Talaga namang nakaka-relax. And yes, yung every little wave sa bawat tingin mo sa kanila, talagang parang inaanod nila yung mga isipin mo sa buhay. And yes, tinanong ko nga ang aking little boy kung kumusta na ba ang pakiramdam niya. Then what, do you know what he answered me? He feel more relaxed now. He said, I feel more relaxed now, tita. Yes, nakaka-relax panoorin yung mga tiny waves in Alapaap. Yes, and that's true. Yes. So I said, okay, I'm happy for you. Yes, ayan. So alam nyo guys, at young age, tinuturoan ko ng aking growing boy na ma-appreciate yung mga ganitong blessing ni God. Kasi ito yung nakaka-relieve sa tension natin na without expenses. I mean, when I was young, no, in the 20s until 30s, ganyan, no. So, alam nyo ba, ang pang-relieve ko ng tension, para mawala yung mga tension and stress ko, I have to go to the mall, I have to spend too much, you know, shopping. But that is very costly, no. We need to spend so much money. Then what if you don't have money? Then, you will end up depression. So that's why we have to learn how to pacify ourselves without expenses. Yes, tama ang narinig nyo. Let's learn something to pacify ourselves without expenses. Yes. Lalo na nga ngayon, napakahirap ng buhay. Kung kayo ay magpapacify ng sarili nyo, shopping dito, shopping doon, and before you know it, yung mga pinamili mo, you don't really need it. No, then you will just stuck in the corner of your house. 'Di ba? So count on rubbish, 'di ba? So sayang ng pera. Pero kung marunong ka lang sana magpacify ng self mo without expenses, doing just like this, so makaka-save ka and then you don't struggle that much. Maiiwasan mo ang mag-struggle sa buhay kasi you know how to balance the situation. And one more thing, whenever we are on stress, no, let's offer everything to God. Let's believe that God will manifest the situation. He will always be there for us. Yes. Tandaan natin, once na ginawa natin priority si God at nasa center siya ng puso natin, lagi din niya tayong priority. And yes, pag kailangan natin siya, andyan lang parati siya. Hindi niya tayo iiwan. May mga pagkakataon nga, 'di ba?
Dahil minsan masyado tayong nabubulagan sa isang bagay, masyado tayong nag-i-enjoy sa isang bagay. Medyo nawawala ng very very light si God sa isipan natin. Pero si God kahit kailan hindi tayo nawala sa isip niya, tandaan natin yan. Oo, hindi niya tayo nakalimutan. Then, pag tinawag natin siya, right away andyan siya sa side natin. Pag tayo nalulungkot, pag tayo umiiyak, tawagin lang natin yung pangalan niya. If you notice guys, bigla tayong nare-relieve. Alam nyo bakit? Kinukomfort niya tayo, tinatap niya yung ating shoulder, saying, you can do it. I'm here beside you and I don't leave you alone. Ganon kabait si God guys. Yes. Kaya wag natin siyang gawing option. Gawin natin siyang priority sa buhay natin. Yes. Yung tipong kumpleto tayo sa mga biyaya na hinihiling natin sa buhay at wala man tayong biyaya, siya pa rin ang priority natin. Yes. Sana tayong lahat bago dumating sa point na tumawag tayo sa kaibigan, human being, kung tayo man ay may mga problema, no? Why not tawagin muna natin si God at sa Kanya muna natin i-confide ang lahat ng mga bigat sa buhay natin. Guys, believe me, God is better than the human being to advise us. Yes. He will definitely answer our question. He will definitely listening to us and give us the proper solution. And that solution can benefits us for life. Yes. Hindi tayo magkakaroon ng objection sa bawat solusyon na ibibigay niya sa atin. Believe me. Yes. So, ayan guys. So, dito nga ay medyo upo-upo lang kami dito, no? Ayan. So, tuwan-tuwa ang aking growing Julian dito sa small boat na to. Ayan, tuwan-tuwa siya. So, gusto niya sumakay dyan. Ako rin actually, gusto ko rin sumakay at gusto kong pumunta doon sa kabilang dagat na yun. I wish we can do it very soon. And, if it's that happen, I will also guys showing it to you. Yes, syempre dito sa social media ang bawat journey ng buhay ko. Kung hindi kailas-ilas, ipakikita ko sa inyo. Yes, ayan. Ayan, nakita nyo, very 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 relaxing dito. Ayan, o diba ganda? Ayan, we love it. Look at that. Ayan, at maya-maya nga ng konti ay uuwi na kami. Dahil ako ay gagawa pa ng pang-upload sa aking Facebook, sa aking Reels. Ayan, so dito nga ay meron kaming pinapanood na parating na boat. Oh. Ayan. So look at that. Ayan, diba? Pahibas na kasi kunti na yung tubig, so kaya hinihila na nila yung bangka nila kasi mababaw na yung tubig guys, so hindi na makaandar yung motor. So pag pinors pa nila na paandarin yung motor, possibly masira na yung makina. So kaya ayan, no? So hinihila na lang nila. Ayan. So ayan guys. So hoping na nakapagdala na naman ako sa inyo ng isang magandang content. At dito nga ay nakauwi na kami ng bahay. At si Tita Wena naman ay gawa-gawa muna ng content. O parang hindi nang galing sa dagat, 'di ba? Hilamos lang ng konti and then fresh na ulit and then make a reels. O ayan, 'di ba? Pak! Pak na pak! O, diba? Ganyan lang ang simple assignment ni Tita Wena. Jiran. O, diba? May pang reels na tayo. Ay, nakita yata yung jogging. Sorry naman, guys. Medyo nakita yata ang kajogingan dyan. Ay, ano ba yun? Uy,
Ano ba yun? Naman. Ayan, sorry naman guys. It's not meant to be, ha? Ayan. So, no bash, please. Ayan. This is just content, no? Yes. Ayan. So, ayan guys. Dahil ito yung ganap ko sa maghapon. So, kaya isinama ko na rin dito sa video ko. Ayan. Ay, ano ba yun? Medyo nakikita yata. Ba't ganun? Parang namang may nakalaylay. Hindi maganda ang tingnan. Tita Wena, ano ba yung pinagagawa mo naman? Uy, takpan mo nga yan. Nakakahiya ka. Tita Wena talaga, oh. Hindi ganyan, ha. Walang ganyan. Ikaw talaga. Uy, takpan mo yan. Mamaya, nababas ka naman. Thanks for watching. God bless.